Papa, siguradong matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Naku, matagal mo na tong pangarap pa. Masayang bungad ni Kevin sa kanyang tatay na si Michael nang pumasok ito sa bahay ng kanyang tatay. O ano na naman yung kalokohan mo, Kevin? Tanghaling tapat, ipaprank mo na naman ako. Sabi ko naman sa'yo, matanda na ako para sa mga bagay na yan. Sagot naman kaagad ni Michael sa kanyang anak. Pa, sigurado ako. Tsaka wag mo nga akong ituring na parang bata. Hindi na ako nakikipaglokohan sa'yo pa. 25 na ako ngayon. Totoo tong magandang ibabalita ko sa'yo. Pagpapatuloy pa ni Kevin sa kanyang tatay habang nakangiti. Dumiretso naman ng upo si Michael at binaba ang dyaryo na kanyang binabasa. Okay, sige, talo na ako. Ano ba yung sasabihin mo? Siguraduhin mo lang na good news yan ha. Pag hindi, lilipad tong plato sa'yo. Pabirong wika ni Michael sa kanyang anak. Papa, nagpropose na po ako kay Monica. Masayang pagbabalita ni Kevin sa kanyang tatay. Napatayo naman si Michael sa kanyang kinauupuan. Ano? Sigurado ka ba? Magpapakasal ka na? Magiging asawa ka na. Magkakaupo na ako. Na-excite naman na sad ni Michael nang marinig niya kung ano ang sinabi ni Kevin sa kanya. Opo, Dad. Pero wag naman po kayong magmadali sa apo. Ipakasal niyo po muna ako. Natatawang saad ni Kevin at nilapitan niya ang kanyang tatay upang yakapin ito. Masayang nagkwentuhan ng dalawa at pinag-usapan ng buhay mag-asawa. Kevin, kung ikakasal ka na talaga, siguro dapat manghingi ka ng mga tips sa expert na katulad ko, ano ka ba? Wika ni Michael habang pataas-taas pa ang kanyang kilay na nakatingin sa kanyang anak. O sige, Dad, maghanap ako ng expert, okay? Sagot naman ni Kevin. Ano maghanap ng expert na sa harapan mo na nga yung expert? Di ka ba nakakaintindi? Natatawang saad ni Michael at nagpatuloy na sa kanyang pagsasalita. Alam mo, nak, yung namatay yung nanay mo si Amanda. Nakita mo naman kung gaano ako nalungkot. Kasi naniniwala ako na ang pinag-isa ng Diyos hindi mapaghiwalay ng sino man. Kaya hindi ko talaga matanggap yung nawala yung mama mo. Siya yung naging parte ng buhay ko bago ka pa isilang. At nakakapanibago rin na hindi ko na siya makikita sa pang-araw-araw. Alam mo kung gaano ka minahal yung nanay mo. Pero bilang nasa tamang edad ka naman na, siguro panahon na para ikwento ko sa iyo. Yung nakaraan na ni minsan ay hindi mo pa naririnig tungkol sa akin. Yung kapanahunan ko kasi na sobrang stricto ng mga magulang namin. Lahat ng desisyon namin sila ang nasusunod. Lahat ng mga bagay na gagawin namin dapat alam nila. Walang edad-edad. Basta't nasa poder ka pa nila, sila ang masusunod sa buhay mo. Naalala ko noon, nag-aaral pa ako. Mula high school, may nakilala akong babae. I mean, hindi ko siya nakilala, naging girlfriend ko siya. Pagkikwento ni Michael na ikinagulat ni Kevin. Ano, Dad? Nagkaroon ka pala ng girlfriend bago kay Mama? Gulat na wika ni Kevin. Oo, wait ka lang Hindi pa nga tapos yung kwento Manang-mana ka talaga sa akin Natatawang saad ni Michael at nagpatuloy na sa kanyang pagkikwento. Si Rebecca, yung babaeng yun. At siya yung first love ko. Totoo talagang hindi mo kailanman malilimutan kung sino yung first love mo. At hanggang ngayon, alam ko sa sarili ko na may pagmamahal pa akong nararamdaman para sa kanya. Pero hindi yung pagmamahal na kaya kong lokohin yung nanay mo. Sadyang naniniwala lang ako na you can't unlove a person. Kaya masaya ako at yung first love mo ang napakasalan mo. Siguradong hindi ka magsisisi. Kaya bilang lalaki, panagutan mo si Monica ha. Siguraduhin mo na hindi mo siya sasaktan. Huwag kang gago-gago. Seryosong saad ni Michael sa kanyang anak habang tinatapik ang balikat nito. Pero Dad, hindi mo pa nasasabi. Bakit hindi kayo nagpakasal ni Rebecca na sinasabi mong babae kung siya naman pala yung first love mo? Curious na tanong ni Kevin sa kanyang tatay. Napatahimik naman si Michael. Hindi ko rin alam Ang natatandaan ko lang, sinunod ko yung utos ng mga magulang ko. Pinagpauna ko yung pag-aaral ko at nakipaghiwalay ako sa kanya. Parehong masakit yun para sa amin. Pagkatapos nun, gusto ko pa sana siyang balikan. Handa na akong talikuran ng lahat para sa kanya. Susuwain ko na sila, Mama.
Hindi na ako mag-i-engineer. Wala na akong pakialam sa buhay ko. Ang alam ko lang nung mga panahon na yun, kailangan kong makasama si Rebecca. Pero nung bibisita ako sa kanila, nakita ko sa bintana nila na may kasama na siyang lalaki. At yung nakita ko yung mukha ng lalaking yun, sobrang kumulo yung dugo ko. Sobrang bigat ng nararamdaman kong sakit. Yun kasi yung lalaking pinaka-pinagsesolosan ko. At yun na yung huling memorya ko sa kanya. Hindi ko na pinili pang kausapin sila o pasukin pa yung bahay ni Rebecca. Ayoko na magdulot pa ng komosyon. At saka, time na yun nakipaghiwalay naman na ako eh. Wala na akong karapatan kahit sino pang lalaki yung nakasama niya o naging boyfriend niya na pagkatapos ng hiwalayan namin. Kung tutuusin, kasalanan ko rin naman kung ba't kami naghiwalay. Ang mahirap lang, walang nangyaring closure sa pagitan namin. Kaya siguro hanggang ngayon, nahihirapan pa rin talaga akong hindi siya isipin. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko minahal yung nanay mong si Amanda. Lahat ng pagmamahal ibinuhos ko kay Amanda. Sa kanya ko unang naramdaman lahat ng iba't ibang mga bagay. Kaya naman, siya rin ang hinarap ko sa altar. Pinangako ko na hindi ko siya iiwan. Sa hirap at ginhawa, makakasama ko siya. Saglit ang napatahimik si Michael at biglang nagsalita. Siguro kaya kinikwento ko lahat sa iyo to kasi alam ko sa sarili ko na may regret sa puso ko. Hindi na mababalik yung panahon. Siguro kung may nagawa lang sana ako nun, nakausap ko sana yung lalaki ni Rebecca. Tinanong ko sana kung bakit nandun siya. Niisip ko kung dapat bang pinakasalan ko yung pinakauna kong minahal na babae. Niisip ko na baka pag nangyari yun, mawawalan ako ng pagsisisi sa puso ko. Pero pasalamat na lang ako sa Diyos at nakilala ko si Amanda. Tinanggap niya ako ng buong buo. Tinulungan niyang maghilom yung puso ko kaya naman pinanindigan ko rin yung pagiging asawa ko. Mahabang pagkikwento ni Michael. Tahimik naman na nakikinig lamang si Kevin. Tapos paano mo totoong minahal si Mama kung gano'n naman pala yung nararamdaman mo? Yun nga ang gusto kong sabihin sa'yo, Kevin, na ang buhay may asawa. Hindi yan sa lahat ng pagkakataon mahal mo yung asawa mo. May mga pagkakataon na pinipili mo na lang siya araw-araw. Pero hindi ibig sabihin nun na nawala na yung pagmamahal mo sa kanya. Sadyang, hindi lamang ang isip ang kailangan disiplinahin, pati ang puso. Kaya kung sakaling mag-away kayo ni Monica at maramdaman mo na hindi mo na siya mahal, hindi yun totoo. Kasi tsaka mo lang malalaman na mahal mo pala yung tao kapag nawala na sila. At huwag mong hintayin na mawala sila para malaman mong mahal mo sila. Naintindihan mo ba ha? O sige na, masyado nang mahaba tong pag-uusap natin. Papasok pa ako sa trabaho. Ikaw naman, pumunta ka muna kay Monica. Wika ni Michael at tumayo na mula sa lamesa. Pero bago siya tuluyang umalis, masaya ako para sa iyo anak. Pinili mo yung tamang babae na papakasalan mo. Sana nagawa ko rin yan. Saad ni Michael bago tuluyang pumunta sa banyo. Napatulala naman ng ilang minuto si Kevin at nagpaalam na sa kanyang tatay na aalis para sunduin sa trabaho si Monica. Habang nasa biyahe ay nakatatak pa rin kay Kevin ang mga sinabi at kwento ng kanyang tatay sa kanya. Buong buhay niya kasi ay hindi niya naramdaman na may pinagdadaanan palang ganito ang tatay niya. Ni wala siyang idea na nagkaroon pala ng ibang babae ang tatay niya bago pa sa nanay niyang si Amanda. Dahil siya ang saksing buhay kung gaano kamahal ni Michael ang kanyang nanay na si Amanda. Grabe, napakabuti niyang asawa. Sana ganun din ako. Wika ni Kevin sa kanyang isipan habang nagmamaneho sa gitna ng kalsada. Simula nang mamatay ang nanay ni Kevin na si Amanda, araw-araw nang binibisita ni Kevin ang kanyang tatay para kahit papaano ay hindi ito makaramdam ng sobrang kalungkutan at magkaroon sila ng oras na magkasama. Kinabukasan habang papunta ulit siya sa bahay ng kanyang tatay bago siya pumasok, ay nakatanggap siya ng nakapanlulumong balita. Biglang nagring ang kanyang telepono habang nagmamaneho siya. Nang sagutin niya ito ay halos manlaki ang mga mata niya. Hello po? Is this Mr. Francisco? Tanong ng boses sa kabilang linya. Opo, ako nga po ito. Kevin Francisco, sino po sila? Pagtatakang wika naman ni Kevin sa kabilang linya. I'm sorry sir pero tinakbo po namin sa hospital yung tatay niyo.
May kapitbahay po kasing nakakita sa kanya na bigla na lang pong bumaligta sa kalsada. And we suspect na nagkaroon po siya ng heart failure. Ite-text ko na lang po sa inyo kung anong hospital at anong room po siya malalagay. Pumunta na lang po kayo kaagad. Kayo lang po kasi ang nasa contacts niya. Pagpapaliwanag ng babae sa kanya. Halos mapatigil naman ang puso ni Kevin habang nagmamaneho. Kaya naman agad siyang naghanap ng U-turn slot kung saan pwedeng lumiko at pumunta sa direksyon ng hospital kung nasaan na isugad ang kanyang tatay. Sa kanyang pagdating sa hospital ay nakita niya ang kanyang tatay na wala ng malay sa hospital bed. Kaya naman agad niya itong pinuntahan para makita ang kondisyon ng kanyang ama. Ngunit hinarang siya ng mga nurse. Pasensya na po kayo sir, hindi niyo po siya pwedeng lapitan. Vulnerable pa po ang estado niya ngayon. Pasensya na po talaga. Pagpapaliwanag ng isang nurse sa kanya. Kaya naman pinahanap niya na lang muna ang doktor para may paliwanag sa kanya ang sitwasyon. Hinarap siya ng isang doktor na lalaki at piniliwanag ang sitwasyon ng kanyang tatay. So ikaw po pala yung anak ng pasyente. Bungad na wika sa kanya ng doktor. Opo, ako nga po. Ano po bang nangyari sa papa ko? Nag-aalalang tanong ni Kevin. Bakit iyo? Hindi mo ba alam na may high blood pressure yung papa mo at nagme-maintenance siya ng mga gamot? Base sa record namin dito sa hospital, malala yung high blood pressure niya. Kaya I suspect heart failure yung nangyari sa papa mo. Pagpapaliwanag ng doktor na talaga namang ikinagulat ni Kevin. Ni minsan kasi, walang sinasabi ang kanyang tatay tungkol sa kanyang kondisyon at kung anong sakit ang meron siya. Hindi ko po alam, Dok. Wala po akong idea na may iniinda palang sakit si Papa. Nakapanlulumong sagot naman ni Kevin. Wala nang nagawa si Kevin kundi titigan na lamang ang kanyang tatay mula sa isang malaking salamin habang wala itong malay at may nakakonekta na isang malaking makina sa kanyang bunganga na bumubuhay sa kanya. Ganito na lang Kevin. Titingnan muna namin kung anong magagawa namin para sa papa mo. Pero worst comes to worst, ihanda mo na ang sarili mo. Baka kailanganin ng heart transplant ng papa mo. Seryosong saad ng doktor sa kanya na lalo lamang nagpalungkot kay Kevin. Po, heart transplant? Ganun na po ba talaga kalala? Oo Kevin, kailangan handa tayo sa anumang pwedeng mangyari. Sige na, mauuna na muna ako. Babalitaan ka na lang ng ospital kung ano yung kailangan natin gawin sa papa mo. Sa ngayon, kailangan maging handa lang muna tayo sa lahat ng pwedeng mangyari. Saad ng doktor bago tuluyang umalis. Agad na tinawagan ni Kevin ang kanyang mapapangasawa at fiancé na si Monica. Pinaalam nito sa kanya kung ano ang nangyari sa tatay niya. Mukhang mapopospon yung kasal natin, mahal ah. Malungkot na saad ni Kevin habang nasa kabilang linya. Sumagot naman si Monica. Mahal, wag na muna natin isipin yun. Ang mahalaga ay sana gumaling na muna si Tito. At saka na natin isipin yung sarili natin. Nalulungkot naman na saad ni Monica. Hindi na halos nakatulog pa si Kevin sa kahihintay ng resulta para sa kanyang tatay. Doon na siya sa hospital na malagi noong gabing iyon at kinabukasan ay binalita na sa kanya ng doktor ang balita na ni kailanman ay hindi niya inaasahang matatanggap. Kevin, kailangan natin mag-usap ng maayos. Bungad ng doktor sa kanya habang nakaupo si Kevin sa hallway. Dediretsoy na kita. Delikado yung kalagayan ng papa mo ngayon. At sa ngayon, makina lamang ang bumubuhay sa kanya. Kailangan natin makahanap ng heart donor. Kung hindi, mamamatay siya. Saad ng doktor na lalo lamang gumimbal kay Kevin. Hindi nakapagsalita si Kevin. At ilang mga segundo ang makalipas ay nagtanong ito. Saan po ba tayo pwedeng makahanap ng heart donor? Saad ni Kevin sa doktor. May kinuwang listahan ng doktor mula sa kanyang table at pinakita ito kay Kevin. Ano po ito, Dok? Pagtataka ni Kevin. Ganyan kahaba yung listahan ng mga pasyente sa hospital na ito na naghihintay ng heart donor nila. Kung maghihintay tayo ng heart donor galing sa hospital, baka umabot ng 3 hanggang 5 taon. Sa mga panahon na iyon, makina ang bubuhay sa tatay mo. Pero wala tayong kasiguraduhan na kung 5 taon mula ngayon ay kakayanin pa ng katawan niya ang heart transplant. Pasensya ka na Kevin, pero hanggang dito lang ang makakaya ng hospital. Pero kung may makilala kayo na pwedeng mag-heart donor sa kanya,
mas maigi para magawa kaagad natin ang operasyon. Pero sa ngayon, wala akong may papangako sa'yo. Saad ng doktor at napaluha na si Kevin. Wala pa kasing 5 taon simula noong namatay ang nanay niyang si Amanda at hindi niya kayang isipin na kahit tatay niya ay mawawala sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pagdating ng hapon ay agad siyang pumunta kila Monica para ikwento dito kung ano ang mga nangyari at kung ano ang kailangan nilang gawin. Paano yun, Kevin? Saan naman tayo hahanap ng taong handang ibigay yung puso nila para sa tatay mo? Nag-aalalang tanong ni Monica. Yun nga din ang inaalala ko, mahal. Bukod sa pera ay napakahirap makakita ng taong ibibigay yung puso nila. Base sa mga research ko, yung mga taong gumagawa lang daw nun ay yung mga taong malapit ng mamatay. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Kahit mag-1 linggo si Papa sa ospital, sobrang mababaon na tayo sa utang. Napakamahal ng mga gastusin niya, ng mga gamutan niya at maging yung pagrarenta ng hospital bed. Kaya yung choice na lang natin makahanap tayo ng heart donor para hindi na ganun kalaki yung magagastos natin. Pagpapaliwanag ni Kevin, napatingin naman sa kanya si Monica. Mahal, di ba sinabi ko na sa'yo na papa mo muna yung unahin natin? Yung napag-ipunan natin para sa pagpapakasal, yun yung gagamitin natin para mapagamot siya. Aanhin natin yung magarbong kasal kung mawawala naman yung tatay mo. Napatingin naman si Kevin sa mga mata ni Monica. Sigurado ka ba? Ang tagal nating pinag-ipunan to. At ikaw, di ba ito yung pangarap mong kasal? Gusto kong ibigay ko yun sa'yo. Hindi mo naman. Pautal-utal na saad ni Kevin. Niyakap na lamang siya ni Monica at bumulong sa tenga nito. Mahal, wala nang mas importante pa sa buhay ng tao. Mas masaya ako kung gagaling yung papa mo. Hindi ko kayang ikasal na wala yung papa mo sa tabi mo. Nawala na nga si tita. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo kung mawala pa yung papa mo kaya ipagpahuli muna natin yung sarili natin. Bata pa naman tayo, makakapag-ipon pa tayo. Maliliit lang talaga yung mga pangarap natin pero at least makakasama natin si tito. Ngayon ang kailangan na lang muna natin gawin, maghanap tayo ng mga taong tutulong sa atin. I-post natin sa social media o di naman kaya ipaalam natin sa radyo maging sa dyaryo. Baka may mga taong mabubuting loob na kayang ibigay yung kailangan ni tito. Pagpapalakas ng loob ni Monica. Wala namang nasabi pa si Kevin at niyakap niya na lamang ng mahigpit ang kanyang fiancé. Agad nilang ginawa ang kanilang plano. Nag-post sila sa social media, nag-message sa kanilang mga kaibigan at nagbayad din sila ng mga advertisement para ipaalam kung ano ang nangyayari sa papa ni Kevin na si Michael. Hindi sila nagtagumpay sa mga ginawa nila. 2 linggo ang makalipas ay malubha pa rin ang kalagayan ni Michael. At wala pa rin silang nakikitang tao na handang mag-donate ng puso para kay Michael. Hanggang sa isang gabi, may natanggap na mensahe ang babaeng si Monica mula sa kanyang pinost kaya naman agad niya itong pinagpaalam kay Kevin. Nanlaki ang mga mata ni Kevin nang mabasa niya kung sino ang nag-message sa kanyang fiancé. Ayon sa mensahe, handa daw ang babaeng ito na i-donate ang puso ng kanyang asawa tulad ng kahilingan nito. Noong una ay hindi makapaniwala si Kevin dahil bukod sa mensahe ay kilala niya rin ang babaeng nag-message sa kanila. Itanong mo mahal kung magkano yung kailangan nilang pera, saad ni Monica. At ito naman ang ginawa ni Kevin. Tinanong niya sa message kung magkano ang hinihingi nilang pera para i-donate ang puso ng kanyang asawa. Pero laking gulat nila sa sinagot nito. Wala kaming kailangan na pera. Importanteng tao para sa akin yung papa mo. Magkita na lang tayo at kausapin natin yung doktor para magawa na natin yung procedure. Ito ang buong mensahe ng babae sa kanila. Habang si Kevin at Monica naman ay hindi alam ang mararamdaman. Kung matutuwa ba sila na magkakaroon na ng panibagong puso ang kanyang tatay na si Michael? O malulungkot dahil may isang tao ang handang isakripisyo ang kanyang mahal sa buhay para lamang magligtas ng buhay ng iba. Agad namang nagpasalamat si Kevin sa babaeng kausap niya at kinita niya ito ng personal. Nagkaroon sila ng negosasyon at dumiretso na sila sa doktor para pag-usapan ang magiging surgery na gagawin. Pagkatapos ay nagpiramahan ng 2 kampo.
para siguraduhin final na ang desisyon nila. Kaya naman, isang linggo matapos makausap ni Kevin ang babae, ay tuluyan nang naoperahan si Michael. Naging mahirap, matagal at talaga namang nakakatakot ang ginawang surgery para kay Michael. Isa kasi ito sa pinakadelikadong surgery na pwedeng gawin sa isang tao. Pero makalipas ang halos 12 oras na pag-oopera, ay tagumpay na napalitan ng mga doktor ang puso ni Michael mula sa kanyang donor. Agad niya itong binalita kila Kevin at Monica. "Kumusta, Dok? Okay na po ba si Papa?" Pag-aalalang wika ni Kevin. Tumango naman ng doktor na halatang pagod na pagod sa ginawa niyang surgery. Matagal yung naging surgery pero stable naman na yung kalagayan ng papa mo. Ngayon, para malaman natin kung okay ba yung naging operasyon, kailangan nating maghintay ng isang araw na magising siya. Within 24 or 48 hours nang hindi siya magising, ibig sabihin nagkaroon ng komplikasyon. Pero sa ngayon, asahan na lang muna natin na naging okay yung operasyon at magigising din siya kalaunan. Wala muna tayong magagawa kundi ang maghintay. Pagpapaliwanag ng doktor sa kanila. Wala mang kasiguraduhan kung magigising pa si Michael, ay gumaan naman na ang loob ni Kevin at Monica dahil sa wakas, naging matagumpay ang operasyon. Huwag kang mag-alala, mahal, magiging maayos din ang lahat. Alam ko na maaawa sa atin ng Diyos at magigising ang papa mo. Magtiwala lang tayo sa kanya. Pagpapalakas ng loob ni Monica sa kanyang fiancé na si Kevin, habang ninenervyos pa rin naman si Kevin na naghihintay sa paggising ng kanyang tatay. Ang daming gumugulo sa isipan ni Kevin, pero ang dami niya rin gustong ikwento kay Michael kung sakaling magising na ito. Matapos nga ang tila ba walang katapusang paghihintay nila, 12 oras matapos operahan si Michael ay nagising ito. Nadilat ni Michael ang kanyang mga mata at unti-unti niyang nagalaw ang kanyang daliri. Mahina pa siya pero sa wakas ay nagtagumpay nga ng totoo ang operasyon. Nagkaroon na ng pangalawang pagkakataon si Michael na mabuhay. Hinintay muna nilang magpalakas si Michael bago ipaliwanag sa kanya ang mga nangyari. 2 linggong makalipas ay tuluyan nang nakarecover si Michael, ngunit hindi pa rin naman siya pwedeng lumabas sa ospital. "Pa, kumusta? Kumusta yung pakiramdam mo?" Nakangiting tanong ni Kevin sa kanyang tatay habang hinahawakan ng kamay nito habang nakahiga si Michael sa higaan. "Okay naman na. Medyo nahihirapan lang akong huminga pero nararamdaman ko na araw-araw lumalakas naman ako." Sagot naman ng tatay niya. "Alam mo ba, pa? Yung puso na nasa iyo ngayon, hindi na yun yung sarili mong puso. May mabuting loob na nag-donate sa iyo ng puso mo." Nakangiting saad ni Kevin. Nagtaka naman si Michael kung sinong tawang magdodonate ng puso nila para mabuhay siya. Maraming siyang tanong sa kanyang isipan pero pinili na lang muna na sarilinin ito. Kailangan niya munang magpalakas at hindi mag-isip ng kung ano-ano. Isang buwan pa ang makalipas ay pwede nang ma-discharge si Michael sa ospital. Nabayaran nila ang lahat ng mga bills na kinakailangan sa tulong na rin ni Kevin at Monica. Hindi man matutuloy ang kasal nila sa nakatakdang araw, sobrang saya naman nila dahil sigurado na silang makakapiling ni Kevin ang kanyang tatay na si Michael sa pinakaimportanteng araw ng kanyang buhay. Ngunit kahit paglabas ng ospital ay hindi pa rin naman nawawala sa isipan ni Michael kung sino nga ba ang taong tumulong sa kanya para magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. "Ano, Kevin? Sasabihin mo na ba sa akin kung sinong nag-donate ng puso sa akin?" Saad ni Michael habang nagmamaneho si Kevin sa harapan. "Opo, Dad. Sa katunayan nga niyan, doon tayo sa bahay nila pupunta." Tugon naman ni Kevin. Nasorpresa si Michael dahil hindi niya akalain na sa paglabas ng hospital ay pupuntahan kaagad nila ang taong tumulong sa kanya para magkaroon ng literal na pangalawang pagkakataon sa buhay. Nang makarating na sila sa bahay, ay biglang nawindang si Michael. Alam niya kasi kung sino ang nakatira sa bahay na ito. "Kevin, wag mong sabihin sa akin." Napatigil sa pagsasalita si Michael. "Tara na, Dad, pumasok ka na sa loob. Naghihintay na sila." Sagot naman ni Kevin. Inalalayan niya ang kanyang tatay papasok sa pintuan at pagkabukas niyang pinto ay sumalubong sa kanila ang babaeng si Rebecca. Ang babae na tinutukoy ni Michael na kanyang unang naging kasintahan at first love.
Rebecca, hindi nga ako nagkakamali. Bahay niyo to at bakit? Pautal-utal na tanong ni Michael. Hindi niya kayang bumuo ng mga salita dahil sa gulat na nararamdaman niya. Ngumiti naman si Rebecca sa kanya. Sige na, pumasok na muna kayo. Wika ni Rebecca habang inaalalayan si Michael papasok sa loob. Nang makaupo na sila sa loob ng sala sa may sofa, ay agad na nagtanong si Michael. Pwede ko bang malaman na Rebecca? Sino yung nag-donate ng puso sa akin? Tama ba? Tama ba yung hinala ko? Tanong ni Michael. Tumango naman si Rebecca. Oo Michael, tama yung hinala mo. Si Spencer yung nag-donate ng puso mo. Yung asawa ko. Sagot ni Rebecca na nagpawindang kay Michael. Napatingin naman si Michael sa kanyang anak na si Kevin. Nakilala mo si Spencer, Kevin? Tanong ni Michael sa kanyang anak. Opo dad, nakilala ko po si Spencer. Mabuti po siyang tao. Sagot naman ni Kevin. Pero bakit niya ginawa yun? Para saan? Nagtatakang tanong ni Michael. Napahawak naman si Rebecca sa kape at uminom bago nagsalita. Well, naaksidente yung asawa ko. Wala pang 1 taon ang nakararaan. Nabagok yung ulo niya sa semento. Sinubukan naman namin ng lahat para maligtas siya. Pero ayon sa mga doktor, brain dead daw ang asawa ko. Wala nang pag-asa na mabuhay pa siya. Makina na lang din ang bumubuhay sa kanya. Paunang pagpapaliwanag ni Rebecca. Nakatingin lamang si Michael sa kanya habang nagsasalita siya. Sa katunayan nga niyan, lubog kami sa utang ngayon. Kasi kumuha siya ng loan para sana i-renovate tong bahay namin. Kaso nga lang, doon din nangyari yung problema. Naubos yung pinag-loan namin para sa mga hospital bills niya. At sa uli, hindi na kami nakabawi. Wala ring nangyari sa kanya. Wala na kaming nagawa ng sinabi ng mga doktor na makina na lang yung bubuhay sa kanya. Malungkot na pagpapaliwanag ni Rebecca. Ikaw Michael, kumusta ka na? Okay ka na ba? Pagbabaling ni Rebecca ng tanong sa kanyang dating kasintahan na si Michael. Sa katunayan yan, marami rin akong tanong sa'yo. Pero, okay ka na ba? Saad ni Rebecca. Tumango naman si Michael. Oo, okay naman ako. Pero, ano ba yung mga tanong na sinasabi mo? Saad ni Michael kay Rebecca. Tinitigan naman siya ni Rebecca. Wala lang. Ang dami ko lang tanong yung mga panahon na naghiwalay tayo. Gusto pa kitang balikan. Pero hindi na kita nahagilap. Pati yung mga kaibigan ko hindi mo na rin pala kinausap. Pinuntahan kita sa bahay niyo pero hinaharang ako ng mga magulang mo. Ayaw nila na makita kita. Iniisip ko na kung totoong mahal mo ko, gagawa ka sana ng paraan para magkita tayo. I'm sorry, nagiging emotional ako. Matagal na panahon naman na yun pero iniisip ko lang na hindi tayo nagkaroon ng closure sa isa't isa. Saad ni Rebecca sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Michael. Rebecca, hinahanap din kita. Pinuntahan kita sa inyo. Pero nakita ko nakasama mo na si Spencer sa bahay niyo. Kaya napili ko na lang na manahimik. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na kita gagambalain pa kung masaya ka na kay Spencer. Marami rin akong katanungan pero hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan. Sagot naman ni Michael. Nagkagulatan silang dalawa. Ang sinasabi mo ba yung araw na pumunta ka? Nandun si Spencer? Bakit hindi ka pumasok? Pagtataka ni Rebecca. Bakit naman ako papasok? Hiwalay na tayo nun. At saka ano bang alam ko kung boyfriend mo na siya nun? Sagot ni Michael na may namumugtong mga mata. Hindi ko pa siya boyfriend nun. Nagulat na lang ako na pagka-uwi ko nandun na siya nagpapakilala sa mga magulang ko. Nagpaalam siya na gusto niya akong ligawan pero ilang beses ko siyang nireject. Ayaw ko sa kanya noong una. Alam ko kasi sa sarili kong mahal pa kita. Kaya gumagawa ako ng paraan para makapag-usap tayo pero wala. Ang buong akala ko nilalayuan mo na ako. Saad ni Rebecca. Ang ibig mong sabihin, hindi pa kayo magkasintahan ng mga panahon na yon? Tanong naman ni Michael. Oo, hindi pa. Pagkatapos nating maghiwalay, matagal akong hindi nagkaroon ng nobyo. 3 taon akong kinulit ni Spencer bago ko siya tuluyang sinagot.
Sinagot ko siya yung mga panahon na naging kayo na ni Amanda. Alam ko na wala nang pag-asa na maging tayo ulit. Nakakalungkot pero kailangan kong tanggapin yung katotohanan na yun. At wala na rin namang lalaking nagkakagusto sa akin. Kaya sumugal na lamang ako kay Spencer. Pero hindi naman ibig sabihin nun na pinipilit ko lamang yung sarili ko sa kanya. Sa tagal naming nagsasama, natutunan ko na lang din siyang mahalin. Pagpapaliwanag ni Rebecca. Nagkaroon ng saglitang katahimikan sa pagitan ng lahat. Bakit po hindi na lang po muna tayo kumain? Pagsingit ni Kevin, nagputol sa katahimikan. Oo nga, sige, may hinanda ako dyan. Halin na sa kusina, kumain na muna tayo. Pag-aaya naman ni Rebecca sa lahat. Tumayo na silang apat. Unang tumayo si Kevin at niyakap ang kanyang fiancé na si Monica habang papunta sa pagkainan. Nang makita ito ni Rebecca at Michael ay nagkatitigan sila at ngumiti. Bakit, Rebecca? Naaalala mo na ganyan din tayo noon, no? Pabirong wika ni Michael. He? Tigilan mo nga ako? Namumula naman ang mukha ni Rebecca. Kumain na sila ng sabay-sabay sa may hapagkainan. Nagluto si Rebecca ng paboritong lechong manok ni Michael. Huwag mong sabihin na kaya mo ito niluto kasi alam mong ito yung paborito ko. Saad ni Michael nang nilabas ni Rebecca ang kanilang ulam sa hapag. Oo na Michael, magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi yun totoo. Pero oo, kaya ako ito niluto kasi alam kong paborito mo to. At saka para makarecover ka kagad. Sagot naman ni Rebecca. Sa kanilang pag-upo ay saglitang kumain ang lahat hanggang sa mapatanong ulit si Michael. Pero Rebecca, okay lang ba talaga kay Spencer yung ginawa mo? Donate mo yung puso niya para sa akin? Seryosong tanong ni Michael. Napatigil naman si Rebecca sa kanyang pagsubo at binaba ang kanyang kutsara. Mabuting tao si Spencer. Ang weird nga eh. Bago siya maaksidente, napag-uusapan namin yung bagay na yun. Na kapag nagkasakit daw siya, gusto niyang i-donate lahat ng mga organs niya sa mga taong nangangailangan. Hindi ko alam na seseryosohin ko pala yun. Hindi ko akalain na darating sa punto na gagawin ko yun. Huwag kang mag-alala Michael. Hindi lang ikaw yung na-donate ng organs ni Spencer. May mga bata rin na nakatanggap ng kidney at iba pang mga organs na kakailanganin nila. Nang sa gayon kahit papano, kahit patay na siya ay parang buhay pa rin siya sa pamamagitan ninyo. Nakangiting wika ni Rebecca at nagpatuloy na siya sa kanyang pagkain. Seryoso man ang lahat pero ramdam nila na masaya ang kanilang naging hapunan. Ang pagbisita nilang iyon ay nasundan pa ng ilang mga beses hanggang sa tuluyan na ngang nanumbalik ang nararamdaman sa pagitan ni Rebecca at Michael sa isa't isa. Kaya naman, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Michael. Tinanong niya si Rebecca kung pwede niya ba itong ligawan. Pero bago ang lahat, tinulungan muna ni Michael na babayaran ang lahat ng pagkakautang ni Rebecca. Kumonsulta rin si Michael sa kanyang anak na si Kevin. Inalam niya kung magkano ang nagastos nito sa ospital. Noong una ay ayaw ni Kevin na pabayaran sa kanyang tatay ang kanyang mga nagastos sa ospital. Pero pinilit siya ng kanyang ama. Anak, masaya ako sa lahat ng mga nagawa mo. Kaya kahit sana sa bagay na to, makabawi man lang ako sa iyo. Ayaw kong ma-postpone yung kasal mo dahil sa akin. Baka nakakalimutan mo, milyonaryo yung papa mo. Pabirong saad ni Michael sa anak. Napangiti naman si Kevin. At bukod doon, may sorpresa din ako sa iyo. Na-excite na wika ni Michael. Ano po yun pa? Ano na naman pong sorpresa yung sinasabi nyo? Pagtatakang tanong naman ni Kevin sa kanyang tatay. Basta, hintayin mo na lang munang makauwi yung mga fiancé natin. Sagot naman ni Michael. Nanlaki ang mga mata ni Kevin sa kanyang narinig. Ano pa? Fiancé niyo na rin si Rebecca? Ibig sabihin ba nito? Sabay nating papakasalan yung mga first love natin? Na-excite na sagot ni Kevin. Mukhang ganun na nga. Saad naman ni Michael. Pagka-uwi ni Monica at Rebecca galing sa kanilang shopping, ay pinag-usapan na ng lahat kung ano ang mangyayari sa kanilang kasal. Sa huli ay napagdesisyonan nilang magkaroon ng double wedding. Grabe, siguradong napakasaya nun, saad ni Monica. Hinawakan naman ni Kevin ang kanyang kamay. Oo mahal,
Ni sa panaginip, hindi ko to pinangarap. Sagot naman ni Kevin. Inakbayan naman ni Michael si Rebecca. Mukhang papakasalan na talaga natin yung mga first love natin, anak. Saad nito at napatawa naman si Rebecca. Naging masaya ang lahat habang hinihintay ang pinakamasayang araw na darating sa kanilang buhay.